Dito kami ngayon sa punta kami sa immigration consultant. Magtatanong kami kung magkano magpa-process para dun sa sponsorship ni June, para dun sa PR ni Mama. Tatanong tayo. Good morning. Hi. Can we see your immigrations? Yeah. I did an appointment for her before, but So, ayan guys, no. Usapin natin kung magkano yung kanilang pagpaprocess, tapos kung magkano ang kanilang professional fee. So, ayan na nga guys, no. Galing kami sa immigration consultant. Ang mahal ng aming babayaran. Ang mahal ng kanilang professional fee. Hindi ko akalain na ganun, honey. Parang feeling ko dapat mga 1-2 lang. Pero ang sabi niya doon, sinulat niya talaga 1.8 plus tax pa, ano? Plus tax pa ba? plus tax. Oo. So, ang professional fee nila ay 1.8 plus GST pa. Tapos, ang processing fee is 1,200 Canadian dollars something. So, ayun guys, no. Nag-down kami ngayon ng 950 muna, 50% muna. Tapos, kapag ibigay na namin yung aming mga requirements, tapos yung mga documents na hinihingi nila, so magbabayad kami ng another 900 ulit para mapunan yung 1,800 Canadian dollars para sa kanilang professional fee. Tapos, isip namin ni John, mas maganda na rin siguro na ipaayos namin yung papel ni Mama kasi nga magulo rin kasi yung buhay ni John eh. Kasi si June ay anak ni Mama sa unang asawa, Castillo. Tapos si Mama ngayon may second husband. Alamak mo yon, nakakarami na si Mama. May second husband naman si Mama ngayon, may kapatid naman si June doon na isa. Pero si June, mayroong kapatid si June sa unang asawa ni Mama. Mga half brothers niya doon, sisters, dalawa naman. Tapos yung ngayon para kay Mama naman may isa. Si June walang kapatid, parang gano'n, sandwich siyang ganyan. Tinanong interview kami na kailangan din ng document nung daddy ni June. Na-deceased naman na siya ngayon. Kumbaga, wala na si daddy. Tapos, pagdating naman sa side ni Mama, kailangan din ng document nung asawa ni Mama ngayon. Yung current husband ni Mama ngayon. Hinahanapan kami ng mga document. Sabi ko, wala na kasing communication si Mama dun sa asawa niya ngayon. Tinatanong kami ng consultant kung legally separated ba sila. Ay sa atin naman, kumbaga, pag sabi mong hiwalay, wala naman document eh. Basta hiwalay na lang, parang ganun. Mga artista lang naman yung mga legally na documented pa yung paghihiwalay mo, nagpa-abogado pa. Sa atin naman, pag normal ka lang na citizen sa atin, kumbaga pag hiwalay lang, wala na kayong communication. In-explain namin dun sa consultant na gano'n, na separated sila, pero hindi siya legally, kumbaga walang papel, walang certification na separated sila, ganun. Tapos natatawa nga siya, bakit daw ganun? Sa atin naman kasi ganun naman talaga, diba? Ngayon, sabi namin ay hindi naman namin intention na isama dito yung asawa ngayon ni Mama kasi nga wala naman siyang communication doon. Ngayon, hindi ko alam kung parang nakasama pa rin doon. Kailangan namin mag-provide ng birth certificate yung asawa ni Mama ngayon. Pero na-provide ko na yung kanyang marriage certificate ni Mama ngayon, tsaka yung sa asawa niya ngayon. Kasi yung namang asawa ni Mama, kaya daddy ni June dati, ay hindi naman sila kasal. Kumbaga parang nag-live-in lang sila, ganun. Tapos, ngayon talaga, kailangan yung kanyang marriage certificate. Kasi masalimot. Kasi explain pa doon ng kasi tinake note ng nung consultant, yung mga reason
nag-take note siya na interview niya kami. Nagsusulat siya doon kung anong reason na tungkol sa ano na bakit hindi madadala dito yung asawa ni mama. Ganyan. Tapos i-trace namin lahat. Ang dami palang kailangan. I-trace kung kailan mga kapatid, pati mga nanay, tatay, mga ganon. Kaya sana magawa namin agad lahat-lahat, no. Ayun. Pero anong mga friend, no? Kasi 2020 pa namin in-apply si mama para nga kami, kumbaga mag-take chance kami na mabunot si mama. Yung intention namin na sponsoran si mama, 2020 pa yon. Dahil 4 years na si mama na hindi nabubunot, parang nawala na kami ng pag-asa. Nagtanong din kami dyan sa consultant na yan kung magkano pag magpa-humanitarian. Ano nga tawag? Intention? Magpapa-humanitarian kami na application para nga kay mama, kasi meron kaming dahilan kasi si Miles kailangan namin ng help, tapos si Ashton maliit pa, tapos si mama naman kumbaga sa Pilipinas wala siyang maayos na tirahan, parang ganon, kumbaga mas mapapabuti siya dito. Nagtanong kami kung magkano magpapa-humanitarian, ay nasa 5,000 attorney fee pa lang yun. Sinabi naman sa amin na hindi pa yun guarantee na ma-approve siya, depende ko, kasi ano kasi nila, ilalaban nila, parang ganon, magkakaroon ng case, tapos basta pa lang magre-represent din kasi sa yun, kaya medyo mahal. Abutin ng 5,000, tapos maliban pa dun sa mga processing fee siguro, ganon. Pero sinabihan na kami 5,000 daw yung attorney fee. Sabi ko, ang mahal naman pala. So, inisip namin, tapos nagulat na pala kami, no, na basa ko na lang sa Facebook na may another raffle ngayon para sa mga intention na magkaroon ng yung sponsorship ng mga parents, grandparents, ganyan. Mabuti na lang hindi kami agad naging aggressive na mag-apply dun sa attorney na yon, kasi sabi ko hintayin na lang natin nga kung baka sakali mabunot si mama. So ayun nga, nabunot siya ngayong May, pero 4 years nga yan na hinintay namin bago siya mabunot. Mabuti na lang talaga hindi kami agad naging aggressive na kausapin yung yung attorney na yun para i-apply si mama na sa humanitarian nga. Kasi ang mahal din, 5,000. Ngayon na nagpa-consultant kami ngayon, immigration consultant, na chinarge kami ng 1,800. Parang sabi ko, parang mas parang mas reasonable na magbayad kami ng 1,800 tapos maayos yung mga papel ni mama, kasi nga maraming style ngayon yung pagpa-process kay mama kasi nga sa mga asasawa. Kasi parang ganon. Tapos mas kampante na lang din kami na ipaasikaso, parang ganon. Wala na kaming iisipin pa. Basta ma-provide namin yung mga requirements ni mama. So, ayun nga. Kasi, yun nga yung, yung humanitarian na yun. Interviewin ka kasi anong reason mo, mga ganyan. Tapos, syempre, yung mga attorney na yun, hindi ka naman nila talaga bibigyan ng guarantee na mailalaban nila yung sitwasyon mo, ganon. Kasi, syempre, pagka nagkataon na hindi nila nailaban yung sitwasyon mo at nag-failed or hindi maganda ang result, syempre, hindi mo sila masisisi. Ginawa lang din naman nila yung part nila, parang ganon. So, ayun. Mabuti na lang din at nabunot si mama. Kaya kanina, kasi nagpagawa kami dyan dati sa consultant na yan ng restoration naman ni mama. Kasi na si mama ngayon 6 years na siyang stay dito. Lagi lang namin siyang nire-renew ng stay para sa status niya. Yung nakaraan na status ni mama, meron akong nakaligtaan nga na gawin doon sa kanya application. Kaya nagkaroon ako ng lapse. Parang ganun. Tapos, sabi doon sa huling ni mama, apply ko doon, sana na i-renew siya. Kailangan na niyang hanggang ganito na lang siya, parang ganun. Kailangan mo mag-apply ng restoration for a new status, ganyan-ganyan. So, lumapit kami dyan sa, sa consultant na yan. Tapos,
nagtanong nga kami tungkol sa humanitarian, siya rin nagsabi sa amin na 5,000, ganito, ganun. Pero sabi namin, pag-iisipan nga namin. Kanina, nung pumunta kami para ipagawa nga yung, yung sa PR ni Mama, yung parang to sa sponsorship ni June para ma-PR si Mama. Nagbulat siya, sabi niya, akala daw niya, parang siguro naisip niya na magpa-humanitarian na kami. Pero sabi ko, hindi, kasi may na-receive kaming email na ini-invite kami para sa ma-sponsoran si Mama ni June para ma-PR. Kaya tuwan-tuwa naman siya na, mabuti na lang, hindi tayo nag-ask agad ng attorney, parang ganon. Kaya nakakatuwa din. Pero parang feeling ko naka-discount. Feeling ko naka-discount kami sa 5,000. Yun na lang iniisip ko kasi instead na babayad kami ng 5,000 sa humanitarian, naging 1,800 na lang. Parang nakatipid pa ka. Feeling ko yung, alam mo, yung mindset mo na nakatipid ka. Para pampalubag loob. Busit na yan. Pero in the long run, sa totoo lang, 180 sa 180, diba, ang mahal. Pero para lang ma-sure na nga na okay yung magiging papel ni Mama, walang maging lapse. Sige, ipikit na lang natin yung mata natin. Kumbaga, tanggapin na natin yung 1/8 to 1/8. 1/8 kailangan natin ibayaran para ma-sure yung PR ni Mama. 'Di ba? Kailangan konting pikit-pikit lang. Tapos para hindi na rin masyadong kumbaga, hindi masyadong complicated na sila na lang process, parang ganon. So maghihintay na lang kami ng follow up na lang namin, ganon. So ayun guys, no, iklaro ko lang na yung consultation fee ng dito sa Edmonton, ha, aywan ko lang sa iba, dito sa nilapitan namin ay 1,800 Canadian dollars para doon sa mga magpapaasikaso para dito sa invitation for grandparent and grandparent. Ewan ko lang sa ibang application, no? Pero sa amin 1,800 Canadian dollars. Tapos iba pa doon, plus tax pa yun mga friend, no? Iba pa doon yung 1,200 na processing fee. So gagastos kami ng 3,000 para lang sa application ni Mama. So it's okay. Ayun, para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba yung pagpapagawa sa isang consultation firm ay consultation office, ganyan, sa mga ganyan na papagawa ng papel sa mga immigration. Ayun, nasa sa inyo po kung magpapagawa kayo, pero karamihan naman talaga ay nagdi-DIY sila. So kami, instead na magpa-DIY, pagawa naman namin. Para hindi masakit sa ulo. Kasi hindi ko siya type gawin. Pero dati kasi ako naman nagagawa kay Mama. Nakarating si Mama dito na ako ang gumawa. Yung papel ko din, ang pag-apply ko dito, nang pumunta ako dito, ako lang din gumawa. Parang ganun. Pero ngayon, i-believe natin sa sa consultant. So ayun guys, no, sana magkaroon ng kayo ng idea. Sana makatulong tong ang video na to para sa mga din ng nagtatanong-tanong kung magkano ang pagpapaayos ng mga ganitong sa immigration papers. And thank you so much mga friend, mga kumars at mga uncle, mga kumpare. Always smile and shine. God bless everyone. Sa ulitin. Bye-bye. Thank you so much for watching. Bye.